Bopols ka talaga. Oo, bopols ka talaga sa Ropor. O hindi ka talaga marunong, Diyos mio. O katulad nito, itong isang kabalbalan mo. Oh, ayan, with that, does it mean that we have to recognize the ICC's jurisdiction over the Philippines? Ang ilan to, bobo? Ni-recognize nyo nga eh. Pinamigay. Nasaan ba si Pangulong Duterte? Nasa ICC, mga tanga. O di ibig sabihin na sabuatan kayo sa ICC kasi ganito. Oo. Ito sabi kasi ni VP Sara, itong ating Pangulo ay pwedeng mapauwi ng ICC. Pauwiin po ng ICC. Oh, mamamaya niyan, baka pag inuwi namin, putay na, baka hindi tanggapin ng gobyerno. So, ang tanong ko, ano ang gagawin ng gobyerno kung pauwiin ng ICC si Pangulong Duterte? Ang sagot nito ni Tanga, ha? Pauwiin siya ng ICC? O di ibig sabihin, nakikipag-cooperate na tayo sa ICC? Kung ICC ang may desisyon, oo, na pauwiin dito yan, we will not take cognizance of that dahil wala tayong jurisdiction o wala tayong partnership with ICC, ha? So parang dinideny mo ba yung pagpasok ni Pangulong Duterte bilang isang Pilipino pabalik ng Pilipinas? Dahil lang ang desisyon ay galing sa ICC at hindi kayo nakikipag-ugnayan sa ICC? Abay, gaga! Saan nyo binigay si Pangulo? Saan nakakulong si Pangulo? Hindi ba sa ICC? O bakit kayo nakipag-cooperate sa Interpol? Di ba dahil sa ICC? Abay, gago talaga to. Wala talagang utak. Inutil talagang hayop. O ito pa. O pakinggan nyo pa tong isang kabalbalan niya. Tangina, no? Ano talaga eh. Suke. O ito, sabi ko nga sa inyo, itong si Claire, supposedly dapat nagbibigay ito ng magagandang balita. O meron naman siyang balitang maganda, pakinggan nyo. 5 pesos kada kilo ang maximum suggested retail price or MSRP ng imported rice kasunod ng patuloy na pagbaba ng global rice prices. Meron siyang ay, 5 putik yan, pesos wala. kada kilo ang maximum suggested retail price or MSRP ng imported rice kasunod ng patuloy na pagbaba ng global rice prices. Tangina yan. 45 pesos per kilo. 45. In-announce niya, ang 45 ang kilo ng imported na bigas. Imported. Eh, ano nangyari sa local na bigas natin? Di ba dami natin magsasaka? Bakit ipinagmamalaki mo yung presyo ng imported? Eh, gumastos tayo dyan. Dapat ang ipagmalaki mo yung presyo ng bigas na lokal. Magkano presyo ng bigas na lokal? Sigurado, mas mahal. Putang ina, sinong tinutulungan yung bumenta? Yung mga international rice traders. Yung mga smuggler na pinanggalingan ng mga bigas na yan, ganun ba? 45 pesos besides, ang layo niyan sa 20 pesos na kilo Wala pa yan sa kalahati 45 pesos, putang ina niyan. Ang mahal-mahal pa din yan. Anong maganda dyan sa ibinalita mo? Yan na yung pinakamagandang nagawa ni Bongbong sa Pilipinas. Sa loob ng panunungkulan niya, inaibaba niya ng 45 pesos yung kilo ng bigas. Ay, Diyos ko naman, Claire, ano ka ba naman? Ayon sa Department of Agriculture, simula nang ipatupad ang MSRP nitong Enero, 19 pesos na ang kabuuang ibinaba ng presyo ng bigas. Ayon naman sa Philippine Statistics Authority, malaking factor ang MSRP sa pagbaba ng presyo ng bigas. Nakatulong din Hindi nga mababa mataas pa din Walang hiya kayo Kaya nga ang sinasabi niyo dito 45 ang presyo ng kilo ng imported na bigas. Kasi nga ini-import niyo yan, may bigas naman tayo dito. Bakit hindi yung mga bigas ng mga magsasaka natin yung ibenta niyo? Wala na ba silang bigas? Buang talaga ang mas mababang presyo ng bigas sa pagbaga ng inflation rate nitong Pebrero. Nabasa na, mali-mali pa. Tanginang yabang-yabang sumagot. Pagka yung mabuting ginawa ng gobyerno, hindi masaulo. Pagka ang sagot patungkol sa mga Duterte, sa ulo niya. Pero pag patungkol sa trabaho niya talaga, magbigay sa atin ng mga ginagawang kabalbalan ng gobyerno, hindi niya sa ulo. Binabasa. Walang hiya Sa 2.1% mula 2.9% noong Enero. Naipatupad ang MSRP matapos aprubahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Tayo na, muntik pang madulas, Pangulong Duterte. Puro Pangulong Duterte kasi laman ng isip mo. Tinan mo nag-post. Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbawas Tinan nyo nag-post. ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Tayo na, muntik pa siyang madulas Ay, nako Claire. ang pagbawas sa rice tariffs sa 15% mula 35% noong Hulyo 2024. Good news ba yon? Na 45 na ng kilo ng bigas? Kaya na bad news pa din yun. Ang layo na sa pinangako yung 20 pesos na kilo. Tsaka 45 pesos na kilo ng bigas imported. So inaano ninyo? In-offer ninyo imported. Paano naman yung local? Akala ko ba mahal nyo ba yung Pilipinas? Bakit pinayayaman nyo yung mga importer at saka yung mga pinanggalingan ng mga imported na bigas na yan? Ay, nako. Alam mo kung gaano kagulo isip nito ni Claire? Parang ito ang amo niya. Pakinggan nyo. Ang pangangailangan sa power ay pataas na pataas. Madami ng parami. Kaya bagay na bagay sa atin ang solar. Dahil alam naman ninyo, kahit umuulan, may araw pa rin. Putangin ang galing. Tsaka kailangan daw natin yung solar.
Dahil dito daw sa Pilipinas, kahit umuulan may araw. Puta, ano yan? May kinakasal na tikbalang? Bongbong, anong katol na naman ang tinira mo? Para yung ulan, habang umuulan, umaaraw. Iba na talaga tama mo, ha? Grabe tama, no? Oo, mantakin mo, ha? Ang ano daw, umuulan habang umuulan, umaaraw. Umaaraw, umuulan. Di ba sabi nila pagka umuulan na umaaraw, ibig sabihin, may kinasal na tikbalang yan? Ano na naman yung sinasabi mo? 4. Ang pangangailangan sa power ay pataas ng pataas, madami ng parami. Kaya tiso, bagay na bagay sa atin ng solar dahil alam naman ninyo, kahit umuulan, may araw pa rin. Anak ng tinapay, kahit na umuulan may araw pa din. Ito din yung sinabi niya na kakatanim lang daw nila, inanin na nila. Grabe yun, utak ng presidente. Grabe yung utak ng presidente, talagang mababaliw ka rin, kahit naman ako siguro si Claire, puta ganito kausap ko.